Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawan ng Demokrasya, Kawadi Carbonero. Mga kaibigan, tulad po ng aking na umpisahan, para po bang nais ko munang i-acknowledge yung pong inyong mga komento. Maraming salamat po. Tulad po ng aking nakagawian bilang kultura ng Kawan ng Demokrasya, lahat po ng inyong komento ay dinadaanan po ng aking mata at pinag-iisipan po ng aking pong utak. Ganun pa man, nais po nating magpaliwanag. Kasi hanggang ngayon, marami po ang nagtatanong kung bakit daw ang bandera ko ay pula na sa taas at asul na sa ibaba. Kaya ayoko pong madamay itong dalawa ko, inimbita sa aking pong kagawan. Ito po ang aking pong filosofiya ay pagka nasa taas daw ang pula, ang ibig sabihin niyan ay merong giyera, may digmaan. Opo, meron po akong giyera ay sinusulong. Giyera laban sa China, giyera laban sa korupsyon, giyera laban sa kamangmangan, giyera lalo tigit laban sa political dynasty. At sapagkat ito po nakikita kong isa sa mga kadahilanan kung bakit tayo po ay nalulumbok ngayon sa kahirapan. Philosophically, meron po nagsasabing, ayan, nagboto-boto kayo ng mga Duterte, nakarma tuloy kayo. Eh, wala po tayong batayan niya, kundi yung mga philosophical na sa pantaha. Ganun pa man, tayo po ay nagtungo po sa Agunoy noong isang araw sapagkat ang aking pong dalawang bisita na ito ay mga kasamahan ko po sa Kawan ng Demokrasya at kasama ko nagiging haligi ng Kongreso ng Taong Bayan. Kaya ako po ay nakisimpatiya doon po sa nangyari po sa Bulacan. At ang aking pong siyempre yung unang mga kasama ay yung pong dati ko nang kasama sa paniniwala at para po bang kumbaga sa ibon, birds of the same feather. Ano po ang aming feather? Ano po ang aming pagkakapare-pareho? Pare-pareho po kaming mga alagad ng sining. Ang aking po nasa kanan ngayon, ito po ang pinakamatanda sa amin. Si Tomas Agulto ay 6 years, 6-time Palangka Award winner. And 3 of that, Poet of the Year. Ito pong nasa dulo naman, kaya mas matanda po ng konti lamang sa akin. Siya po ay author ng isang classic na libro ng pamagat ay Venceremos. Sa Pilipino, ang sabi niya, ang ibig daw sabihin niya ay tayo nagwawagi, pero sa English mas malalim, we will prevail. Ngayon, mga kaibigan, sapagkat kami pong tatlo ay mga manunulat sa panitikan, literature, at paminsan-minsan pag kami po ay napapaibig, naging makata rin. At kasama po yan ang pag-ibig, siyempre sa inang bayan. At sapagkat yan po ang aming pundasyon ng pagsasama-sama, nagtungo po ko doon sa Bulacan sapagkat nagkakapalitan po kami ng kuro-kuro sa maraming issue. Away, madalas po ako nagmo-monolog. Ang ibig po sabihin ng monolog ay nagsasalita mag-isa. At ang sabi siguro ng iba, wala namang kausap. Eh bakit nagsasalita mag-isa? Away, yung pagtataka na yan ay hinto po na muna natin sapagkat meron po tayong kakausapin ngayon. Ang ating pong dalawang panauhin, yung pong nasa dulong kanan ay si Otto, dating commissioner ng Pambansang Komisyon ng Wikang Pambansa, Joe Lad Santos. Yung Lad ay Ladera. Ang nasa kanan ko po naman ay Tomas Agulto. Bibigyan muna po natin sila ng pagkakataon na bumati muna sa inyo. Kayo mga tagasunod, subscribers, at mga adherents o mga taga-pakinig, taga-panood
ng Kawal ng Demokrasya, si Ka-Jo Lad Santos. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay isang kawal ng demokrasya at matapat na tagasunod ni Waldy Carbonell. Magandang hapon po. Ako po si Tom Agulto, ang mangingis ng naging mamamalakayan ng mga tao. Kinararangan ko po na maimbita rito ni Waldy sapagkat ang kanyang mga filosofiya, sabi nga niya, at ang kanyang mga layunin ay para sa kaunlaran ng ating mamamayan. No? Siya po ay alam kong veteranong journalist, commentator, at napakarami niyang karunungang ipinamamahagi sa sambayanan. Ngayon po, nagkataon naman na tayo ay napupuno na ang salop at puot ng mamamayan dahil sa baha. At hindi lamang yan dahilan sa climate change na tinatambalan ng korupsyon ng mga politiko, ng mga opisyalis sa gobyerno. Kaya't makikita po natin na hindi lamang sa Bulacan, nandiyan lahat ng bayan, sa Kalumpit, sa Hagonoy, sa Paumbong, sa Bukawi na teritoryo ni Villanueva, halos lahat ng bayan sa Bulacan, sapagkat ang Central Luzon po, ayon nga po sa kasabihan, ay nanghiram na ng mukha sa dagat. Kawawa po ang mga tao. Yun po, ito po ang sentro ng ating mga diskusyon. Ibigay po natin kay Waldy yung mic para uli pangunahan niya itong malaking usaping itong pambansa, pangkaluluwa at pangkabuhayan nating mga masang anak pawis. Alam po ninyo, sa araw-araw na inyo po napapakinggan ang Kawal ng Demokrasya sa sinasabi ko pong monologue o nag-iisa po kung nagsasalita. Abay, may nakakaroon po tayo ng mga reaksyon. Pero ngayon, sa reaksyon na ito, harapan po kasama po natin. Pero siyempre, porque sila po yung ating bisita, hindi po magbibigay yan ng adverse reaction. Kasi pinakapi ko po sila eh. Wala po silang sasabihin, hindi kaakit-akit sa ating pong programa. May lagay na ho, ika nga, may tongpats. Ang ating pong pag-uusapan ay una, dun muna tayo sa micro, yung Bulacan. Kayo pong dalawa ay tubong Bulacan. At sa Bulacan, nandyan yung mga maghihiting na naging national artist natin, naging national poet. Nandyan din yung pinagmamalaki ng Bulacanyo na si Amado Hernandez. Nandyan din yung alaala ni Blas Ocle. At sa darating na panahon, nandyan ang magiging alaala nila Jolad Santos at ni Tom Agulto. Pero sana wag mula next week. Ngayon, tatanungin po natin sila. Sapagkat mahal nila ang Agunoy, sila ay taal na Bulacanyo. Ano po ang nagiging impact sa inyo na yung Bulacan ay para pong sentro, hindi lamang yung sinasabing ng hiram na mukha sa dagat sapagkat siya ay nalubog, kundi yung inyong mga emerging leaders, yung mga parang papalit sana kila Blas Ocle ay nasasangkot sa mga anomalya. Pareho ni Chibuloy Isloy Villanueva. Ano po naging epekto sa inyo yung nangyayari po ngayon sa malawakang parang korupsyon dyan sa inyong bayan? Kaya nga po nung nasabi niyo, Waldy, ang Bulacan ay lalawigan ng mga bayani, lalawigan ng mga makata, ng mga manunulat. At nakikita po ng mga manunulat na kabi-kabila ang nangyayaring sakuna sa bansa natin. At sabi niya, muna itong sa Malolos, sa Hagonoy, sa Bulacan. Subalit,
sa panggising po ng kawal ng demokrasya, ang pinakamalaki pong sakuna na nangyayari sa ating bansa ngayon ay sakuna na kagagawan ng mga korap na tao, ng mga tao na nagsasamantala sa kapangyarihan at wala na po. Ang kauna-unahan pong nawala ay budhi at konsensya. Yan po ang nawala sa maraming pinunong bayan. Kaya narito po sa pinakamagaling nating manunulat. Nasabi na ni Kawaldi, 6 na beses na Palangka Wardi, 3 beses na Makata ng taon ng talaang ginto sa tula. Si Ka Tomas Figueroa Agulto. Maraming salamat po ulit. At ako ay walang pagkasiyahan ng aking kasiyahan at ako'y nakarating dito. Hindi ko naman po ikinaiiya ang sabihin ako ay mahilig sa contest. Sa akin po naman kasi, parang wedding lang yan. Pag masipag kang tumaya, eh swerte ka. Baka gusto ni Lord, tumama ka. Hindi po ako naniniwala na pag ako'y nanalo at ako'y natalo, ay mahuhusgahan yung aming kalidad sa pagsulat. Sa totoo lang po, nung nakaraang taon, nakatanggap po ako ng sulat mula sa isang alkalde ng Hagonoy na nakakatawa. Kasi ako raw po ay dangal ng Hagonoy. Kasi po mag-eleksyon, inipon nila yung mga nananalo sa contest, yung mga artist, si Tom Agulto, na ganyan-ganyan. Ako raw ay dangal ng Hagonoy. Gusto kong matawang, ayoko namang magalit. Hindi ko po ikinahiya yun, pero hindi ko po may pagmamalaki. Dahil yun po ay ginamit nila kasi mag-eleksyon at mukhang ini-endorso, hindi man nagpaalam sa akin, ini-endorso, parang ini-endorso ko. Yung pong nakaraang mayor doon isang damukal po yung yung reklamo ng mga tao. Ayoko po naman maging kontrabida, binigyan ako ng tinapay, hindi ko naman sila babalibagin ng apoy o sulo. Nagsawalang kibo ako. Pero dumating po sa akin yung sobre. Siguro galing doon sa ano yun. Kung saan mang galing yun. Meron po sobrang cash. Nagsawalang kibo na lang ako. Meron ako pambili na yun. Pero hindi po ako naniwala yun ay galing sa bulsa. Bago po yun po, nililinaw ko lang na yung mga parangal na sa timpala ay hindi ko po masyadong may pagmamalaki. Hindi ko naman ikinahiya. Pero yan po ay ginagamit, alam mo, sa Palangka. Ginagamit yan ng mga status ko. Meron tayong national artist. Ginagamit niya ng cultural center. Kasi kailangan ng isang bansa na edukado, kuno, kailangan niya mga barloloy. May national artist ka, papakainin mo ng ayuda para hindi tumira sa iyong programa. Meron mga national artist. Ako po, mahilig ako sa contest. Para akong may bisyo sa wedding. Kumisan po tumatama ako. Pero hindi ko po pinapalagay roon na natalo ko isang national artist sa tula, hindi ko tinuturing ako mas magaling sa kanya. Mas maswerte siguro ako, baka kaloob ni Lord. Pero ako po, madalas matalo. Pero sandamukal na po ang aking diploma, ang aking plaque, pero hindi po ako ikinahiya yun, pero hindi ko rin may pagmamalaki. Kaya lang, inuungkat ko po dahil sa bahang napakalaki at ibabandera ko ay dangal daw ako ng Hagonoy. Kung hindi po ako sisipot ngayon dito, ay hindi ko masasabing ako'y maging dangal ng Hagonoy. Sapagkat nalulunod sa karukhaan, nalulunod sa pagkalipusta ang mga taga-Hagonoy, ang mga taga-Kalumpit, ang mga taga-Bukawi, ang mga taga-Balagtas na bayan ni Kiko Balagtas, ang mga taga-Mikawayan, taga-Marilao. Parang tinamaan na kung ikaw ba talaga yung dangal ng Hagonoy, gumawa ka ng sobre doon, may cash. Magsalita ka. So yan po, ay kailangan ko magsalita. Dahil yung pong tama sa akin, hindi lang ba ako po kasi mas una kong natutuhang lumangoy at sumagwan bago ko natutuhang sumulat ng pangalan. Ibig ko sabihin, alam ko ang buhay baha. Pero yung baha nung araw, malinis, maraming isda. Ngayon, ang baha po ay talagang yung climate change at yung kultura ng mga trapo ay lumulunod sa ating pagkatao. Siguro nauunang malunod yung kanilang kaluluwa.
mahirap pong magsalita eh. Yun po ang ano, kaya ibabandera ko, ako nga ay kailangan kong panindigan na ako ay dahil ng Hagonoy. Kahit pambobola yan ng nakaraang mayor na kurap, sobrang kurap, maniwala kayo. Tanongin niyo mga taga-Hagonoy, shout out! Yung nakaraang mayor ng Hagonoy, anong ginawa? Alam ko po yun. Pero iyan ang bibigay sa akin dangal ng Hagonoy. Iyan po, balik po tayo kay ano, kay Kawalde, ang aking lodi. Sapagkat siya po ay veteranong commentator. Siya ang nakipagduelo. Kung natuloy, baka walang naging presidente ni Digong. Kasi may, alang-alang ko po, inamin siya ng duelo ni Digong. Hindi natuloy, umatras siya. Sana natuloy baka wala tayong naging presidente Digong, hindi na uso ang tokhang. Sige, Kawalde, ikaw ang manundiyan sa... Nabanggit mo yung dangal. Kaya ano po, tinuturing nyo naman na kahihiyan ngayon ng mga leaders natin sa Bulacan. Pangunawa ako wala naman po silang kahihiyan, kahit katiting. Oo. Ang tawagan po nating mga kaya, yung mga intelektual na walang kibo. Wala nga silang kasalanan, hindi nga sila nababayaran, pero walang kibo. Pero ang maganda ngayon dito, talaga mga bata, mga nanay, nagsasalita na. Yan po ang lagyan natin ng sumama tayo sa kanila at alamin natin kung saan nila gustong patunguhin itong ating bansa at tayo tumulong. Yan po yung mga nanay na nagsasalita na, yung kabataan na hindi na sila, hindi po ako naniniwalang may mananalo pa si Sara, yung mga Duterte. Hindi po ako naniniwala dyan. Hindi po ako naniniwalang mananalo pa Romualdez sa mga Marcos. Hindi na po ako naniniwala dyan. Naniniwala po ako ngayon at damang-dama natin parang apoy na naglalagablab ang galit ng taong bayan at kailangan nating maging mapanlikha. Yan lagablab na yan ay huwag nating pabayaang maabok tayong lahat. Kundi tayo makaluto ng pagkain pambansa. Sa lagablab ng apoy na yan ay magiging mapanlikha. Makakaluto tayo ng isang gobyernong sasagot sa ating mga anak. Halimbawa, kung tayo mga anak, katulad ni Waldito, pagkatapos ng 10 taon, kung makapagbuo tayo ng isang gobyernong niluluto ngayon sa lagablab ng puot at apoy, 10 taon siguro si Waldito ay masayang nag-aaral, kasama ng mga batang katulad nila. At wala ng mga kabataang nabubudol-budol ng Itbulaga, ni Kuya Willie, na nagsasayang ng kuryente, na andyan at mula Batanes hanggang Mulo, binobola-bola tayo, na spaghetting pababa, spaghetting pataas. Yan po ay kabubuhan. Kung meron pong climate change na sinisira ang kabundukan, sinisira ang karagatan, yun pong ating kultura ay mas matindi ang lason. Inilalako ng Itbulaga, inilalako ng kapatid, kapamilya, etc. Yan po ang lason. Ngayon po, pagka yung mga bata ang gusto nila ay makarating sa Itbulaga, Kuya Willie, may lang kita nakita. 5,000 dito! Kadyo. Kadyo, ikaw naman. Ganito. Nung pinakilala mo na siya ay makata, manunulat, meron pa pala ng ibang talento. Spaghetti pababa. ang Bulacan kasi, Kawalde, ay pandayan ng mga gintong kaisipan at ng mga kaisipang pangmasa. Kaya po, para sa akin, kinakailangan po nating sinasariwa ang kasaysayan para siyang magbigay hugis sa isang magandang landas ng kinabukasan ng bansa natin. Ano ba ang kasaysayan ng spaghetti pataas at spaghetti pababa? Magandang banggitin dyan, Kawalde. Mga 300 taon na nakakaraan ay sinulat ni Balagtas na sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamayan sukat, tibayan ng dibdib.
lumaki sa tuwang walang pagtitiis. Anong ilalaban? Sa dahas ng Sa dahas at sakit. Memoryado po ni Cato Magulto. Marami pong itinuro na mga kaisipan. Ang Bulacan, kaya nga po tinatawag yan na lalawigan ng mga bayani, hindi po dahil napakagagaling ng lahat ng Bulakenyo. Nagkataon lang po na maraming makinang na diwa ng mga Bulakenyo. Dahil diyan po pinanganak. Halimbawa, si Macario Pineda, napakahusay pong manunulat. Sila Jose Domingo Carasig, sila Jose Mateo. Mapakarami pong magagaling na manunulat yan. At nabanggit nga natin si Amado Hernandez, sa Hagunoy, Bulacan pinanganak. Plus meron tayong Blas Ople. Di ba Cato Magulto? Sige po. Ako po ay nakikiisa. Talaga si Amado Hernandez. Talaga ngayon ay unang komunista organisa. Nadakip, nagsulat, pinanindigan niya yung kapakanan ng mga taga Bulacan at buong bansa. Pero ngayon po, gusto ko lang paalalan si Joel at baka magtampo sa atin yung mga Ilocano, mga Kapampangan, mga taga Laguna. Hindi lamang po sa Bulacan maraming ano. Ang mga Kapampangan po, meron pong mga takila rin siya. Hindi po tayo nagpapaasiman ng suka, mas suka ng pambong o suka ng laksoy ng butuan. Ngayon po, lahat ng ating bahagi ay marami pong takila. Pero marami ring traidor. Sa Bulacan, marami ring traidor. Kaya po tayo ay magkakaisa. Si Balagtas po kasi ay napakahusay ng Makata. Pero yung po Ilocano, meron ding si Juana Florentino. Oo, yun. Mga bata pa yun eh. Pero yung ng Florante at Laura, silang, sino yung sumulat ng ano? Si Bucanay. Si Bucanay. Siya po, katulad din ni Balagtas. Ngayon po, dahil nga, sabi natin kung titingnan po natin ang ating kasaysayan, hindi lamang po yung climate change ang problema. May problema po tayo sa kultura. May lason po sa kultura na dala dito ng Espanya. Yan po ay matinding pollution. Ang unang fake news na dumating po dito ay dala ni Magellan. Tayo ro'y sasakupin, dala niya yung, pasensya na po kayo, no? Tungkol po ito kasi sa kulturang Itbulaga na yung lason sa ating isip. Inaano ko lang po, saan galing ba yung mga fake news na yan? Ang una pong fake news dito ay yung dala ni Magellan na tayo sasakupin, ililigtas tayo, dadalhin tayo lahat sa langit. Kinuha nila lahat ang ating lupa. Ay ngayon po, bago dumating dito yung 10 utos ni Moses, alam niya ng mga katutubo ng ating mga ninuno. Mahalin mo ang tatay at nanay mo. Huwag kang mangagaw ng siyota ng iba. Huwag kang magnakaw. May nasusunod po ba dyan? Huwag kang papatay. Tokang-tokang pa rin. Hindi ba? Kasi sinasabi nila, dahil sa Espanya tayo na tinuruan ng ganito. Hindi po totoo yan. Alam natin lahat yan. Ngayon, hindi naman po natin nare-reject. May magaganda pong binigay sa atin ang mga dayuhan. Pero, mas marami po yung fake news. Kaya tayo ay lumaking sumasaludo sa mga dayuhan dahil pinalaki tayo sa fake news. Ngayon, ang mga bata ay masigla na. Dahil yan po ang ating gustong tipunin, makapag-isip ng bagong Pilipinas. Katulad po pang araw-araw na ibinabando ng kawal ng demokrasya. Dito po ako talagang ganado na makisali sa kawal ng demokrasya. Magising at mamulat. Pag ikaw ay kawal ng demokrasya, wala akong pakialam sa iyong kung saan ka naniyo, komunista ka ba? Ikaw ba'y basta ikaw ay walang malikhain ka, basta demokratiko ka mag-isip, wala akong pakialam kung komunista ka, kung ikaw ay kanan o kaliwa. Basta ikaw ay walang kasalanan sa bayan, nagbubuo tayo ng bansa, sama-sama tayo. Doon po tayo pinaghihiwalay. Pinaghihiwalay po tayo ng kulturang Itbulaga, kulturang fake news. Pero tayo po, mayaman at mahirap, sabi ni Bonifacio,
nakapag-aral o hindi, taga-bundok at taga-patagan, matangos ang ilong at maputi, lahat tayo magkakapatid. Yun po ang bayan na yan. Hindi po totoo yung sinasabi nilang, kami ganito, kami kaliwa, ito na may kanan. Yun po ay kaisipang may lason. Sa totoo lang po, tayong lahat ay magkakapatid. Yun nga po ang sabi ni, Wala sa kulay. ni Bonifacio. Kapatiran, bayan na yan. Bumalik po tayo sa kulturang bayan na yan, kapatiran. Ngayon po, nalason pati ang ating lingwahe, katulad ng salitang bait. Aba pagka ikaw raw may sariling bait, utu-utu ka ngayon. Hindi ka nagtatanong eh. Pero ang totoo lang po, yung kabaitan ng araw, may sarili kang bait, hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ng mga Panginoon. Di ba? Katulad din ng salitang kawang gawa. O pag nagbigay si Lucio tan, kawang gawa ron. Hindi po totoo yan. Ang ibig po sabihin ng kawang gawa, kawan ng mga taong gumagawa. Wala pong yan, dole out. Hindi po yan ayuda. Bigay ito ni Henry C. Para yung tax niya, man. Pag-isipan po natin, hindi po, ang kawan ng kawang gawa ay kawan ng mga taong gumagawa. Nagtutulong-tulong sa palay para maani, yung mga mangisda, nagtutulong-tulong, nagpapalitan sila. Nalason na po lahat ang ating lingwahe, nalason. Ang ating kaisipan, nalason. Ngayon po, nagsisimula tayo sa isang bagong Pilipinas, katulad ng pang-araw na ibinabando sa YouTube ni Kawalde. Kaya tayo po, mag-subscribe po tayo, mag-usap-usap po tayo rito. Ano ang inyong karunungan na hindi namin alam? Ako po, pagkaraan ng 70 taon, ano pang kasamaan ng taong hindi ko nababatid? Ano pang kabutihan ng taong hindi ko nababatid? Nakilala ko na po si Jolan, nakilala ko siya. Kawalde, ako'y taga-sunod niya sa kanyang Si Kawalde, nakilala ko. Pero pagkatapos po ng aming mga diskusyonan, ng maikling pagsasama, marami pa pala akong hindi na lamang kasamaan ng tao. Hindi ko maintindihan itong kasamaan ng ni Villanueva, ni Arilla, ni Cayetano Arellano, ng mga bilyar. Yun po lahat ng ating lupa ay nakuha na ng mga bilyar. Siya lang po, yung pong may tula po si Andres Bonifacio, yung pag-ibig sa tinubuan lupa. Alin pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Kundi ang pag-ibig sa sariling lupa, alin pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Wala pong natutuhan ng kulturang Pilipino. Kasi pag ikaw ay magsasaka, nahihiya yung anak mo. Aalis sa bukid. Sino natuto? Mga bilyar. Lahat ng lupa ngayon nasa bilyar. Kaya yung wala tayong lupa, kundi yung nasa paso. Magagalit si Andres Bonifacio. Mahalin nyo yung lupang tinubuhan. Bawiin nyo kay bilyar yan. Bawiin nyo sa mga mangangamkam ng lupa. Bawiin nyo sa mga kuwangko, yung mga asyenda, yung mga apo ng mga Kastila. Pag-usapan po natin, hindi natin kailangan ng madugong revolusyon. Kailangan po natin revolusyon sa pag-iisip. Revolusyon sa pagsusuri. Revolusyon nagmamahalan, nagagalangan, pero revolusyon realistiko. At bago tayo magpatawad, magbayad muna ang may kasalanan. Baka po ako ay nagtatagal. Ibabalik ko po kay Kawalde. Hindi maalis sa akin na, siyempre, kaugalian ko na yung mag-argue yung aking upa. Ang aking tingin, yung panawagan ng pagkakaisa ay dapat na ipatutunguhan. Sapagkat pag tayo nagkaisa sa maling paninindigan, halimbawa, sinabi isang politiko, magkaisa na tayo. Labanan natin ang droga. Pero ang leader ay si Duterte. Abay, hindi po ako pwede makipagkaisa rin. Ako po ay magiging rebelde. At ang ating pong paninindigan din, hindi din po ko yung na-influensya na pag ikaw ay sinampal sa kanan, ibigay mo ang iyong kaliwang pisngi. Sa akin po tingin ay hindi po nakakaturo yan ng daan tungo sa katarungan. Yung hinamon ako ni Duterte,
Ang sabi niya, isasampalin niya raw si Carbonell. Sabi ko, payuhan niyo si Mayor. Sapagkat Mayor pa siya ng Davao noong araw. At siya ay bagong tatag niya yung Davao Death Squad. May sabi niya, huwag papapuntahin dito yan, magkukortisi ko, sasampalin ko yan. Sabi ko, hindi naman tayo nagyabang, pero nagpakumbaba ko, sabi ko, huwag naman sana ako sampalin. Sapagkat, pag sinampal niya ako, hindi ko ibibigay yung kabila kong pisngi. Sasampalin ko rin siya. Ayun, nagalit na. Sabi niya, mga kaibigan, dumating dito ang paslupa sampay bakod na reporter at ako raw ay sasampalin at punta dito para sampalin ako. Hinahamon ko siya ng duelo. Ayun po ang kasaysayan niya. Kaya po, nagkahiwalay kami ng paninindigan at dagdagan. Mabuti na lang pala at mabait si Lord. Hindi ka nakokham. Siguro wala pa naman si Bato. Si Baton, si Populis. Ah, Pero ginawa ko yung kondisyon. Darating ako dyan sa duelo, pero huwag kang gagamit ng sniper at huwag kang magpapapalit ng gunfighter. Dapat ikaw at ako. Yun po ano niya. Eh, nandun po tayo sa sinabi ninyong dapat magkaisa. Part of me, yung pong ilang bahagi ng pagiging Waldy Carbonell ko, ay nagbibigay galang, with due respect, na hindi po ako maaaring sumama sa ganung filosofiya sapagkat hindi ako pwede makipagkaisa o makiki-unite na unitives sa maling daan o maling tutunguhan. Tayo po ay mayroong kalayaan na mag-isip. Sinasabi nilang ito lamang, Jesus is Lord, ang daan para makarating sa Pong Ama. Eh, alam ko na kung paano magpunta doon sa Pong Ama eh. Diretso na ako. Ba't pa ako dadaan dyan? Didiretsyan pa ako ng Jesus is Lord. Anyway, sa punto ng pagkakaisa, kailangan po talaga natin yan. At ako po yung nananawagan na sa marami pong mga nakikinig ngayon sa iba't ibang vlog. Eh kung naniniwala po kayo sa paninindigan ng kawal ng demokrasya, makiisa po kayo. Isa lamang ang inyong gagawin. I-share ninyo, magsusubscribe kayo. Yun lamang po ang aking hinihiling na pakikisa. Kasama Diyo. Sa punto ng pagkakaisa. Sa punto ng pagkakaisa, malinaw pa rin ang panawagan ng mga bayani natin, pagmamahal sa bansa. Kaya nga Kawaldi, sa programa mo, pinapakinggan ko yung lagi mong pang closing statement, iniibig ko ang Pilipinas. Iyon ang pinakamagandang panata na nasulat sa ating bansa. Pero dahil din sa mga pagbabago ng ibang leader, pinalitan ang pinakamagandang panata na sa aking bayan. Pinalitan ng isang panata na ngayon hindi ko alam kung memoryado ng mga bata eh. Pero yung sinasabi mo, iniibig ko ang Pilipinas, noon memoryado yan ng mga bata. Nagtataka ako sa DepEd, bakit pinalitan ang pinakamagandang panata? Mabuti kay Kawaldi, sinasariwa ang mismong pamagat, iniibig ko ang Pilipinas. Ang mga kasunod na linya po nun, pawang magagandang linya ng tula at awit. Iniibig ko ang Pilipinas, ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at pakinabang. Bilang ganti, susundin ko ang tuntunin ng aking mga paaralan. Tunay po napakaganda hanggang huling linya sa isip, sa salita at sa gawa. Ako'y Pilipino. Meron pa pong bang gaganda doon? Bakit pinalitan at inayalis? Kailangan pong sana sa pamunuan ng DepEd, ibalik yung mga gintong aral.
at sariwain para sa isang mabuting landas, lalo na sa mga kabataan, lalo na sa mga batang lumalaki. Bigyan po ng hugis ang kanilang landas. Pamiliin. Yun nga pong makatong si Robert Frost, hindi po ba tumigil siya sa paglalakbay? Dahil nakita niya ang landas, ay magkasanga. Alin ba rito ang landas nito ang aking itutuloy? Ibig ko pong sabihin, kanina banggit niya ni Katong, na sa kultura, sa panitikan, maraming mga magagandang aral. At nandoon din ang diwa ng malinis na pagkakaisa. Na yun po ang kailangan ngayon ng ating bansa. Kanina po, napigil lang si Katong. Pero ang talaga pong apoy ng himagsik sa dibdib ng bawat isang Pilipino ay naririto na ngayon. Nahihinog tayo sa nagablag at apoy na siyang dadarang maging ang bakal na nagiging mabibigyang mahusay na hugis dahil po sa apoy na doon nililinis, doon binapanday. Si Amado Hernandez, isa sa pinakamagandang tula, panday, ang panday. Tunay pong ang diwa ng pagkakaisa ng panawagan ay kinakailangan din po sa diwa nga ni Waldy Carbonell ay malinis na panawagan. Yes. Dalisay. Yan po ang bertud ni Waldy. Hindi na niya kailangang pahabain. Yung filosofya niya ay sa dalawang linya lang. China, layas. Iniibig ko ang Pilipinas. China, layas. Kasi sa panahon po ng TikTok, alam yan ng mga fast food, alam yan ng mga politiko, hindi na talaga nila i-elaborate kasi walang nakikinig. Pasok ka sa Jollibee, hindi na sasabihin siya kung ano, number 1, number 2, number 3. Na-hold up ka na. Ay alam po ni Kawal din. Hindi na niya kailangang inibig ko ang Pilipinas, that's it. At tapos ang pangalawa, hindi niya kailangang sabihin burluloy ng mga salita. Kasi ginagawa yan ng mga politiko. Burluloy, inibig ko ang Pilipinas, sasaludo ko, etc. etc. Pero Kawal din, inibig ko ang Pilipinas, China, layas! Yun po ang TikTok ni Kawaldi. Kaya po ako yung saludong saludo. Ngayon, pag panahon ni Agosto, Balintawak, tutula dyan, mga politiko, kung ano ng mga salita, burluloy, lag ko ang Pilipinas, etc. etc. Pero nangungurakot. Di ba? Dalawang sentence lang kailangan mo. Huwag mo na akong bulahin, huwag mo nang itaas yung bandera ng Rizal. Berde ni Rizal. Magkakainan, o order ng pagkainan, ay saan galing yun? Pura yan, mga ano yan, mga kurakot yan, kurakot. Panghiram ng ganyan. Kay Kawaldi, ito lang. Ibig ang Pilipinas, China layas, konkreto. Yan ang TikTok sa panahon na to. Hindi ko kailangan burlolin mga salita ng mga politiko. Kukuha na isang makatang palangka award, ganyan-ganyan, patutulain, makang uto-uto. Ganyan. Kaya po ako, sinasabi ko, kung merong climate change, meron pong culture drift. Naanan po ang ating kultura, puro po fake news ang nasabi. Kawawa mga bata. Buti ngayon, dahil sa bahan na yan, umapaw na sa loob, yung pollution ay tumatapon na. Kawali. Isa sa mga dahilan kung bakit kayo po ay aking inanyayahan na maging bahagi ng ating pong palatuntunang kawal ng demokrasya ay nilalayon kong buhayin ang diwa ng panitikan at ng pagiging makata ng mga Pilipino. Sapagkat dyan ko nakikita yung purity, kapuruhan ng ating pagkatao. Ito po ba ay pwede natin pagsama-samahan every now and then, maya't maya ay tayo po ay magkakaroon ng pagpapalitan tungkol po sa ating kultura, tungkol po sa kahalagahan ng mga values na kinakailangan ipamana natin sa susunod na henerasyon. Sangayon po ako diyan, Kawaldi. Dahil talagang ang kinakailangan ngayon ay hindi lamang yung mga sanasabi nga ni Gatong, andaluyong po ng pagbabago ay kailangan
sa pag-iral ng sabi nyo nga Kawaldi, puro at dalisay na kaisipan. At kung babalikan po, lahat po ng ating mga magagaling na bayani ay puro po alagad ng mahuhusay na kultura, ng sining, ng mga manunulat po yan, mga makata. Si Emilio Jacinto, napakagaling na makata at manunulat. Si Andres Bonifacio, ang panulat po niya hanggang ngayon ay sariwa, sa galing. Si Dr. Jose Rizal, sapat po ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo upang bigyang diwa ang kinabukasan ng tao. Sabi nga po ni Isagani, isa sa tauhan ni Dr. Jose Rizal, sabi niya sa kanyang profesor, aanhin ko po ang maitim na buhok na yan ay pag naging uban at pumuti ay parang mga pako lang na tutusok sa aking konsensya. Ganun po. Pagagaling po ng pagkakasulat na yan sa kay Isagani. Pagmamahal sa bansa, pagmamahal sa kinabukasan ng bata, na mismong sa kulay ng buhok nabigyan ni Dr. Jose Rizal ng aral ang pagtanda ng tao. Ayan po, narinig natin ang mungkahi ni Kawaldi. Pag-usapan natin dito ang katutubo nating kultura. Tinatawagan po natin yung kabataan sa kalumpit. Open po tayo na makapag-diskusyon dito. Mga bata sa Hagonoy, mga makata sa Malolos, sa Marilao, tuloy-tuloy sa po natin Paumbong. ito. Kailangan pag-usapan natin ito sa buong Bulacan at mas maganda kung sa buong Pilipinas. Sapagkat ito pong lason sa ating kaisipan ay kasing bagsik o mas mabagsik pa sa lason ng minahan, lason ng ilog, lason ng korupsyon, sapagkat dito po nagsisimula ang ating kaisipan. Ang ating kaisipan na utak daga para tayo nagkakarera. Dapat mas malaki ang bahay ko kasi sa'yo. Dapat mas maganda ang kotse ko kasi sa'yo. Dapat ang kotse ko may payong, merong alak. Buti lang sana, sabi ni Lord, sa pawis mo manggagaling ang iyong kakanin, hindi sa sa Ghost Project. Sandamukal nga yung Lamborghini, kung ano-anong kotse. Hindi naman po yun ang ibig kahulugan ng buhay. Yan po ay iiwanan ninyo kahit hindi mabawi ng gobyerno. at sariwain po natin ng budhi at konsensya ng tao. Actually, yung pong isang pangungusap ni Presidente Marcos, ni Bongbong, isang salita, ilang kataga, mahiya naman kayo. Sapat po yun upang ang alingaw-ngaw ng panawagan ng kawal ng demokrasya ay makarating hanggang kasuluk-sulukan mula Batanes hanggang Hulusulo. Mahiya naman kayo. Doon po sa aking vlog kanina, kagabi, sabi ko mahina yun. Yung mahiya naman kayo, dapat makulong dapat kayo. Yun! At karugtong po yun, nang mahiya naman kayo, kung sana kayong pumasok sa bilangguan, mabuti nga po ang Ubando, Bulacan, nagsoli ng kotse, ng sasakyan, naggaling sa donasyon ng isang kontraktor na may dungis. Isinuli po ng Ubando, kapuri-puri po yun. Sana po magsunuran yung iba. Sana nga po, sa totoo lang, bago sabihin ni Bongbong yung maya naman kayo, matagal na sinisigaw yan ng mga aktivista. Mga walang hiya kayo, walang hiya kayong kahit katiting. Ngayon, dahil nga, sabi nga ni Kawaldi, gustong makabawi ni Bongbong doon sa mga ninakaw ng kanilang angkan, kilala natin, pansamantala, yung pangungumpisal ba o pagbawi ni Bongbong. Pero hindi ibig sabihin, sinusuportahan natin siya. Ngayon, pwede bang ibalik niyo yung bilyon-bilyong dolyar na ninakaw ng angkan ninyo? Hindi po kami, sa pangalahon ngayon, kailangan natin si Bongbong dahil siya technically ang presidente. Gusto niyang ibagsak ng mga Duterte. Ngayon,
nagpapatayan po sila. Yung isang pangkat, sabi nga ni Roque, kampo ng kadiliman. Yung isang pangkat, kampo ng kasamaan. Ngayon po, tingnan natin, tayo ay nasa gitna natatalakbungan tayo ng dalawang lahi ng buwitre, lahi ng buhaya. Huwag po tayong pakuha din sa mga sound bites. Mahiya naman kayo. Matagal natin sinasabi yan Ngayon, sana, susuportahan ko si Marcos ngayon dahil kailangan patigilin si Duterte. Pero lalo ko susuportahan si Bongbong pag sinuli niya yung mga ninakaw nila. At yung nanay niya ay nakalaya pa, dapat nakabilanggo yan Yung batas natin, kailangan, ang dami nating matatandang nakabilanggo sa munti. Bakit si Imelda hindi may balanggo? Marami po tayong sisingilin. Pero tayo po ay magpakahinahon. Talo tayo sa sigaw lang ng sigaw. Talo tayo sa galit na galit tayo ng gagalit Tayo po ay maging bukas, magpatawad tayo sa dapat patawarin. Pero bago tayo magpatawad, maningil muna tayo sa dapat singilin. Kawalde, soling salita. Okay. Bago po tayo magtapos, bibigyan natin sila ng ikalawang minutong Ay, mahaba. Okay. kanilang mensahe sa mga tagapasunod ng kawal ng demokrasya. Unahin din natin si Kajolad Santos. Ang programang ito po, ang aking tinig, ay isang panawagan na sana sumuporta kayo sa kawal ng demokrasya. At sa inyong pagsuporta, dala ninyo ang tinig ng mga bayani. Nananawagan po ako na magbalik kaaral sa buhay ng mga bayani, sa kasaysayan mismo. Kahit po bumalik tayo 100 taon o 200 taon, 300 taon mula ngayon, makikita po natin na ang diwa ng himagsik noon at ang diwa ng himagsik ngayon ay pare-pareho po yan. Ang kailangan lang natin ay mayroong malinis na budhi, malinis na konsensya na siyang maghahari sa landas na ating tatahakin. Napakaganda po ang words of wisdom. Sana ay makarating sa ating kabataan. Muli po, inaanyayahan namin kayo. Bantayan ninyo ang programang ito. Magtulong-tulong tayo sapagkat kami ay ilang kembot na lang kami. Kailangan natin pag-usapan yung aming mga mungkahi at tulad na sinabi ko sa aking tula, pagkatapos ng 70 taon, marami pa pala akong hindi nalalaman tungkol sa kasamaan ng tao. Marami pa pala akong hindi nalalaman tungkol sa kabutihan ng tao. Ngayon po, yung kabataan ay napakayaman ng karanasan. Dahil sa baha, dahil sa mga politiko, tulungan niyo po kami dito. Pag-usapan natin, mag-schedule kayo. Ipalaganap natin ang kawal ng demokrasya sapagkat kayo ang magtutuloy nito. Bantayan natin ito, talunin natin ang Itbulaga, talunin natin ang mga kawili-wili, yung mga basura sa TV na walang ginawa kundi mag-aksaya ng kuryente. Akala ng mga bata yun ang tama. Pagka maganda ka, kikembot-kembot ka. Baka maging miss po kayong kay universe ka. Baka ikaw, hindi po yun ang totoo. Ang totoo po ay kinikilala natin ang katangian ng bawat isang Pilipino. Mga anak ng magsasaka, mga anak ng mangingisda, mga anak ng manggagawa, at mga anak ng intelektual, ng mga progresibong negosyante, mga taong simbahan. Yan po ang tunay na kulturang kailangan natin balikan, malinis, para magkaroon tayo ng lipunang masaya, walang nakawan, walang saksakan sa likod, at walang magnanakaw. Tulungan niyo po kami. Welcome po kami sa mga leader o sa mga ordinaryong tao. Punta po kayo rito, payamanan ninyo ang ating programa. Hindi po namin mapagpapatuloy na sapagkat kami ay limitado na rin ang aming karanasan. Bahagi na ninyo, buuin natin itong paabutin natin. Sabi nga ng Itbulaga, mula sa Itbayat, doon sa huling isla ng Batanes, hanggang sa Simanol, doon sa Tawi-Tawi. Lagpasan po natin ang sinasabi ng Itbulaga. Sapagkat hanggang Sabah nakarating ako, marunong ng Tagalog ang mga tao. So hanggang Sabah, hanggang doon sa
palaganapin natin itong kawal ng demokrasya, kawal ng katarungan, kawal ng kaunlarang Pilipino. Marami pong salamat at hihintayin namin kayo na tumulong para pagyamanin ang ating programang ito. Kawaldi. Sa ngalan po ng ating pong mga kasama ngayon sa episode na ito, ako po ay muli nagsasabing ako si Kawaldi Carbonell, kawal ng demokrasya, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas! Ito ba yun?